Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899. 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And may announcement po tayo, magandang balita po para sa inyong lahat. At ito ho ay maagang pamasko namin sa inyo. I-take advantage nyo po. Free check-up na po tayo. Kaya mag-avail ho kayo ng promo package natin o hindi. Libre check-up ho with free urine and sugar testing. So wala na hong dahilan para yung mga may sakit ay hindi makapagpa-check up. So bukod sa free check up, ma-measure pa ho natin yung inyong urine kung may infection sa ihi, kung may protein, sugar, and also yung blood sugar level ninyo. Ngayon, kung ano ho ang findings ko sa inyo, yun na lamang po ang inyong iso-shoulder, syempre, para ho gumaling kayo. And sa promo package po natin, so meron ho tayong detox plus blood cleansing with or without vector scan. So, if I were you, mas maganda ho syempre yung may vector scan. Malaki ho ang madidiskwento ninyo. Pwede ho itong i-prepaid kahit ho wala pa kayong time, pwede niya hong bayaran. And this is also transferable. So, pwede niyo hong pangregalo sa anak, magulang, relatives, kaibigan. So, pwede po yun. And kasama ho sa promo natin, yung laser, one of the latest from Russia, halos naka 50% discount po tayo. So, isa ho yan sa blood cleansing na ginagamit natin. Red light is for chi and energy and circulation. Blue light to kill bacteria, virus, for cyst, tumor, and cancer. And ang green po for boosting the immune system and oxygenation. So, nakita nyo po sa blood cleansing natin, laser pa lamang ho yan. So, meron pa ho tayong ibang blood cleansing, which is ultraviolet, ozone, high-dose vitamin C. Kaya ho, walang hindi gumagaling sa amin. Mataas po ang cure rate natin. Pag meron pa naman hong hindi pa nakapagpa-check up, kasalanan nyo na po yun. Iniimbitahan ko po kayong lahat na magpalista ho kayo ng check-up kasi ho naka-free consultation po tayo sa ngayon. Habang ho free ang consultation, magpalista na ho kayo, no? Of course, first come, first serve. And hihingi ho ako sa inyo ng like, paki-like po, share, and subscribe. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga episode po natin na na-miss out ninyo at hindi ho ninyo napakinggan o napanood, pwede nyo hong i-search dyan. Sayang ho, baka yung topic na na-miss out nyo ay yung pa yung para sa inyo. Okay. So, ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa diabetes amputation. So, ano ba yung amputation? Yun hong napuputulan ng paa at legs. So, medyo morbid ang ating topic. But this is a wake-up call. Katulad yan, may free testing tayo sa sugar. Marami hong may diabetes ni hindi nila alam na may diabetes sila. Yung mga may alam naman na din po na may diabetes sila, wake-up call ho ito na wag ho kayong masyadong kampante. Ang goal nyo po, kailangan maipasok nyo sa normal ang blood sugar. And iba-iba ho ang normal value. Pagka fasting blood sugar, 100 and below. Kapag ka ho 2 hours post-meal, 140 and below. Kapag ka ho random,
160 and below. So yan ho ang hahabulin, tight control ng sugar level. Kasi ho, any slight elevation ng blood sugar in 5 years time can still damage your body. It will still damage your nerves, your kidneys, your eyes, your heart. Napakarami hong complication ng diabetes. At isa na ho itong amputation. Napuputulan ho ng paa or legs. Kaya medyo ingat po tayo. Hindi naman ho mangyayari yan kung kahit may diabetes kayo, kontrolado ho. Ibig sabihin, sa pag-inom ninyo ng gamot, so naipapasok ho ninyo sa normal. And may protocol ho tayo para gumaling kayo sa diabetes ninyo. Yung mga umiinom ng gamot pero hirap pa rin ho ipasok sa normal, magpa-check up ho kayo sa amin para ma-explain ko ho sa inyo kung paano ang gagawin ninyo. Now, so sabi natin, komplikasyon ang amputation. Siyempre ho, puputulin na kung nabubulok na yung paa, maiitim na. Nasisira ho kasi yung peripheral artery at yung mga nerves. So ang tawag ho doon, peripheral artery disease. So ang diabetes ho, pwedeng mag-lead sa build-up ng fatty deposit, naiipon ho yun sa ugat. So, nare-reduce po yung blood flow sa extremities. Ibig sabihin extremities, sa paa, sa legs. Now, yung poor blood circulation na yun can result in tissue damage and slow wound healing. Kaya ho, kung may diabetes ka, lalo na ho kung uncontrolled ang sugar, pag sa paa ho, matagal maghilom ang sugat ninyo. Ibig sabihin ho, may peripheral artery disease. Kasi kahit na ho kayo uminom ng antibiotic, kung hindi ho nakakarating yung antibiotic doon sa site ng sugat ninyo sa paa, masisira ho yung tissue. Kasi ho, yung blood, dala niya ang oxygen and nutrition. At kung may nilagay kayong gamot, dala rin ho niya yung antibiotic na ininom. Kung may bara ho, may deposito ng mga fatty deposit sa mga ugat, or we call it atherosclerosis, hindi ho maaabot yung sugat sa paa. Neuropathy. So aside from baradong artery or ugat, nasisira ho ang mga nerves. Ang nerves ho, sa pakiramdam naman, yan ho ang nakakaramdam ng sensation ng masakit, makati, yung nangingilo, lahat ho ng klase ng sensation, particularly sa feet and legs. So nasisira ho ang pakiramdam ng taong may diabetes. Kaya ho kadalasan ang may diabetes, manhid ho ang paa tsaka kamay, yung mga extremities, yung mga dulo. Sa kamay ho, mga dulo rin yung sa fingers natin. But mas common ho yung sa paa, sa lower extremities. And sometimes yung mga may neuropathy ho, sira yung nerves, hindi ho nila nanonotice yung mga injuries nila sa paa that can develop into serious infection. Minsan ho, pag hindi naman nag-i-inspection ng paa ang may diabetes, may sugat na ho sa talampakan, hindi ho alam ng may diabetes. Tapos yung sugat, minsan na-open na ho, so prone na sa infection. O di syempre, kung kailan niya makita yun, saka pa lamang gagamutin. Ang problema ho, kahit bigyan ng antibiotic ang pasyente, kasi nga ho, manhid na, may neuropathy na, sira pa yung peripheral artery. Paano ho makakarating yung antibiotic para pagalingin yung sugat? So, doon ho nagsisimula na ang sugat hindi gumagaling, then later on ho, mag-iiba ang kulay, then later on ho, iitim na yan. Pag maitim na ho, ibig sabihin, patay na yung tissues. So, pag tumagal ho ng tumagal, para hong pagkain din yan, mabubulok. Bago pa ho mangyari yung ganun, puputulin na. Bakit? Pag hindi ho pinutol, aakyat pa ho yung pagkabulok. Kaya minsan, nasa paa pa lang, ina-advise na ng doktor na i-amputate. Pagka ho wala na, pagpatay na yung mga nerves and peripheral artery, para ho hindi na tumaas yung amputation. Now, ang risk factor. So, sino ho ang high risk for amputation? Siyempre ho, yung may mga diabetes at hindi controlled ang blood sugar,
yung naninigarilyo. So stop smoking. Kasi nakakabara ng ugat yan, nakakalapot pa ho ng dugo. Di ba sabi ko sa inyo, isang stick lang ng cigarette, it contains 7,000 different kinds of carcinogenic substances. Ibig sabihin cancerous. And yung may mga high blood na hindi rin ho controlled. At yung may history po ng foot ulcer. Kumbaga hindi niya first time na magkasugat sa paa, nagkasugat na dati at hirap gumaling. So yun ho ay wake up call na pagka matagal gumaling, probably ho may sira na kayong nerves. Of course, for prevention, kailangan ho ang good diabetes management. So kailangan ho mino-monitor ninyo ang sugar ninyo. Hindi ho sapat na uminom kayo ng maintenance. Siyempre ho, umiinom kayo ng maintenance, hindi nyo naman alam kung naipasok ninyo sa normal. So mas maganda ho may measure ng sugar. Kailangan din ho ang foot care. Regularly, pag diabetic kayo, i-inspectionin nyo po ang inyong paa, lalo na ho yung nasa ilalim. Kasi ho, hindi nga ho nakikita minsan kung may sugat. Kailangan ho laging malinis at moisturize para ho ma-prevent ang mga minor injuries. And pagka bagong ligo ho or basa, kailangan ho wag din iiwanan na may basa, lalo na ho yung in between the fingers. Why? Tutubuan ho kasi ng athlete's foot. Ang fungus, opportunistic infection ho yan. Ibig sabihin, pag may moist area, tutubo siya doon. Kaya ho karamihan ng alipunga sa basang paa or nalubog sa baha, something like that. And diabetic ka na, magkaka-athlete's foot ka pa. So, kung kinamot mo yung athlete's foot dahil makati, nasugat, that might lead also to amputation. Kasi nga ho, hindi na gumagaling pag nasugatan. And kailangan din ho na magsuot ng comfortable and proper and well-fitting shoes. Wag ho, hindi ho pwede sa may diabetes ang masikip na sapatos. So kailangan ho, tamang-tama ang sukat sa inyo and kailangan ho makapit sa ilalim yung suot. Bakit ho? Sa katagalan ho ng diabetes, humihina na ho yung lower extremities niya. Lalo na ho kung obese. Ibig sabihin, ang lakad niyan humihina, minsan yung balanse hindi ayos. So, hindi niya ho makokontrol kung madudulas siya kumpara sa normal na tao na malakas pa ho ang tindig. So, mahina na ho ang lower extremities simula sa thigh, legs, and feet ng may diabetes. So, kailangan ho yung makapit ang ilalim. Huwag ho yung mga madulas. Kasi that will lead to another problem which is what? Fracture. And of course, kailangan ho ng check-up palagi sa doktor. Sa kaso ho ng amputation, necessary ho yun pagkapatay na ho yung tissues, nangingitim na. Depende ho sa severity ng condition. And ang aim ho niyaan to remove the infected or dead tissues and ma-preserve ho as much as yung pwede pa hong wag nang mahawa doon sa lower extremities na yon. Ang after amputation, ang rehabilitation po is crucial kasi kailangan ng PT to improve mobility and maka-adapt siya doon sa prosthesis. So meron na hong kinakabit ngayon na prosthesis na para ka rin hong may paa. So kailangan masanayan ng pasyente yon kung paano ilakad. And of course, kailangan din ho ng support sa mga healthcare professional as well as emotional and psychological support. Kasi ho, siyempre, malaking dagok ho yan sa sarili ng taong napuputulan ho ng paa. Hindi lamang yung mismong yung sabihin hindi na makalakad, hindi po yung kahihiyan, yung nagkakaroon ho ng inferiority complex kasi ho putol na yung paa nila. So, kaya kailangan ho ng emotional support sa ganong sitwasyon. And kailangan ho maaga pa pag nasugat sa diabetes and lalo na ho kung hindi kontrolado ang sugar, individuals with diabetes should take steps para ho ma-prevent na magkaroon ng sugat and ulcer. So, paano ho gagawin yun? So, regularly ho, kailangan araw-araw, i-inspection ninyo ho ang paa ninyo for any sign of injury, redness, pamumula, swelling, pamamaga.
So para ho promptly ma-address yung any issue. Sa simula pa lang ho, magamot na agad. Kasi ho, pagka mababaw pa naman ho ang sugat, may mga topical antibiotic tayo na pwedeng ipahid. Pagka may open wound ho, kailangan linisin. So agua oxinada, then betadine, then tatakpan ho kailangan. Sterile na gasa. Tapos lalagyan nyo ng micropore tape. Pagka ho ganon, at least twice a day, umaga't gabi. Then, kailangan ho aseptic technique. Sabihin yung sugat, pag nalinis nyo na, kailangan ho hindi nahahawakan yun. Because anything na hindi sterile, katulad ng kamay ninyo, kayo ho ang magbibitbit ng bakterya doon sa sugat. Pagkatapos ho pala, bago isara, nalinis nyo na, i-apply ho ang topical antibiotic. So sa simula ho, pwede muna yun. Kasi nga ang problema doon, kung may neuropathy na, sira na ho yung nerve, sira na yung peripheral artery, inuman man ho kasi ng antibiotic, hindi naman makakarating. Kaya malaking tulong ho yung topical, yung ipinapahid kasi mismo doon na sa sugat. Yung gangrene, serious condition ho yan in which yung tissue namamatay na ho due to lack of blood supply. Yun na nga ho. Hindi na ho enough yung pumapasok na dugo. O syempre ho, wala ng nutrition na nare-receive. And ayan, isa ho yan that might lead to amputation. Mapuputulan ho kayo ng paa dyan. And it is crucial to recognize the signs of gangrene. So, pag nagkakaroon ho ng discoloration, nag-iiba ho yung kulay. At foul odor. Medyo hindi ho maganda ang smell. Bakit to? Kasi ho patay na yung tissue. Kaya mangangamoy ho yan. Pain, syempre ho, no, masakit kasi nasira na ho yung mga nerves. And kailangan ho, pag may gangrenous wound kayo, kailangan nyo ho yung bigyan ng medical attention as early as possible para ho hindi mauwi sa amputation. Then, proper wound care, essential po yan for individuals with diabetes. Kailangan ho laging malinis, yun nga, linisin, lagyan ho ng dressing, ayun, lagyan ho muna ng topical antibiotic. So, hindi ho pwedeng may open wound kayo, walang takip, lalo na ho kung sa paa. So, itinatapak ho yun sa tsinelas pa lang ho or sapatos, madudumihan na yun. Hindi ho gagaling ang open wound pag napapasukan ng germs or bacteria. Kaya kailangan ho, pag open, may cover. And kailangan din ho ang blood pressure control. Kung mataas ho ang BP, ang hypertension, isa rin ho yan sa komplikasyon ng diabetes. Nung nagka-diabetes siya, wala pa siyang high blood. Sa tagal ng diabetes niya, nagka-high blood na. Kasi ho, isa sa komplikasyon ng diabetes is high blood or hypertension. Kailangan ho, makontrol din ang blood pressure, makaka-contribute ho kasi yan sa vascular problem. Ayun ho, pagka high blood kasi kayo makipot, kumikipot ho yung ugat na dadaanan ng dugo. O, syempre ho, makaka-decrease din ho yun sa blood flow, lalo na ho sa lower extremities. Kung kayo ay naninigarilyo, major risk factor po yan for amputation. So, quit smoking para ho ma-improve yung blood flow doon sa nerves and arteries. Kailangan din ho ang diet and weight management. Kailangan ho ang proper guidance. Kasi ho, isa sa risk factor ng diabetes is obesity. And karamihan ho sa nagkakaroon ng type 2 diabetes ay matataba ho. Medication management, ayan. So, kailangan ho, kay insulin yan, kay oral, kailangan ho na ipapasok sa normal. Kung may iniinom kayong gamot o naka-insulin kayo at hindi pa rin nasushoot sa normal, pwede nyo ho kaming bisitahin para maiayos ho natin ang blood sugar ninyo. Early intervention, kailangan ho sa may mga foot problem such as may wound kayo, may ulcer, may infection, kailangan ho ng immediate, so as soon as possible na medical care. Kasi ho yung paglilinis pa lang ng sugat, kung hindi nyo alam properly, doon pa lamang ho lalaki na agad yung sugat . Not all people knows how to clean the wound, yung aseptic technique.
Yung paghawak pa lang ho ng gasa, kung hinawakan niyo yung gasang itatakip ninyo, marumi na ho yun. So contaminated na po. Kaya kailangan ho talaga ng medical care. Kailangan ho, maging maingat ho tayo sa diabetes. Kasi ho, pagka may diabetes kayo, 50% ng pancreas ninyo damage na. And pati ho yung pre-diabetes, so minsan ho pinagda-diet and exercise lang, which is wrong. Kasi ho 40% ng pancreas yan damage na rin. So diferensya lang ho ng 10% ang pre-diabetes and diabetic. And sa loob ho ng 5 taon na pagiging diabetic, 75% of the pancreas is already damaged. Kaya ho, we are inviting all of you, i-avail nyo ho ang free check-up. So may libre hong urine test and blood sugar test para ho malaman natin kung kayo ay may diabetes. At kung sakali hong meron, kailangan ho nating i-control yung sugar ninyo plus pati ho yung root cause, which is parasite and methanol. Yan ho ang root cause. And unintentional chronic dehydration. Kulang ho sa tubig. And yung pancreatic fluke ho, isang klase ng flatworm na nabubuhay sa chemical na methanol. So yan ho, 2 root cause ng diabetes na yan. Kaya ho walang gumagaling sa diabetes kasi ho yung pinaka root cause hindi ho na-address. So sa clinic ho, gagaling kayo kasi i-address ho natin yung root cause. But of course, before i-address yung root cause, magkaalaman muna tayo kung isa kayo sa may mga diabetes. So Ivy? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7168. Gusto ko sanang magtanong, ano po ang bawal kainin na prutas na may bato sa kidney? At ano po ang pwedeng kainin na gulay? Ano po ba ang bawal na pagkain? Umiinom po ako ng gamot para sa kidney at para sa bato. Okay, para ho sa kidney stone, syempre ho bawal yung maaalat, yung mga tuyo, yan, yung mga dried fish. So magko-contribute ho yan sa pagpo-form ng bato. And also, yung mga pagkain ho matataas sa uric acid. Kasi ho, isa sa pinaka-common na klase ng kidney stone is what? Uric acid crystals. So, ano ho ba yung mga pagkain matataas sa uric acid? Sa gulay ho, yung mga may buto. So, monggo, toge, bagyo bean, sitaw. So, yan ho. Wag ho kayo sa may mga buto. Of course, sa prutas ho, wala namang gaano. Outside fruits and vegetable, yung oatmeal, mataas ho yan sa uric acid. Kape, kasi ho yung caffeine ng coffee. Mga nuts, huwag ho kayo mag-supplement ng calcium. Kasi ho, that might lead to kidney stone kasi ho, hindi na-absorb. And yung vitamin C ho, huwag kayong iinom ng ascorbic acid. Kailangan ho sodium ascorbate. Kasi ho, yung ascorbic acid, kadalasan po in the form of tablet. Yung binder ho ng tablet ang nakakakos ng kidney stone. So, vitamin C and calcium. Doon ho kayo sa green leafy vegetable pagdating ho sa gulay. Wala tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, sa Labangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. So sasabayan nyo na rin po ng vector scan, detoxification, and blood cleansing program. So ngayon po, dahilan ho sa promo natin, free check-up. Everybody is invited na magpa-check up. So wala na hong dahilan na hindi kayo makapagpa-check up dahil pamasko ho namin ito sa inyo, free check-up po kayo. Tapos pagdating naman ho sa vector scan, blood cleansing and detoxification program, naka-promo ho siya, malaki hong discount ang makukuha ninyo. So pati ho yung IV laser, naka-almost 50% ang discount po. So pwede na kayo mag-prepaid
kahit hindi nyo pa magagamit para hindi kayo masarahan ng promo. And daig ho ng maagap ang masipag. And also, this is transferable. Ang hindi lamang ho transferable, yung check-up. And also, before I forgot, may libre pa ho kayong urine and sugar testing aside from the free check-up. But of course, kailangan nyo pa rin hong magpalista. So, wag ho walk-in. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyong katotohanan. Salamat po.